Narito at dumating na isang dakilang tropeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at himipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang nakita ni Jesus sa isang balo na ililibing ang kanyang anak. Kalunos-lunos. Isang balo, ililibing ang kanyang anak. Kahapon, naalala niyo pa? Yung mga nandito nagsimba kahapon, di ba? Pinag-usapan natin yung dalamhati ni Maria. Ano yung dalamhati niya? Yung anak niya namamatay. Nasa tabi o nasa paanan si Maria habang ang anak niya ay nakikita niyang unti-unting namamatay. Sabi nga natin, walang makapagpapaliwanag ng sakit na nararamdaman ng isang ina na namamatay ang kanyang anak. Kaya nga, ang namatayang magulang, wala tayong maitatawag. At ito yung nakita naman ni Jesus sa isang babaeng balo. Inililibing
ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga, pinatahan ni Jesus ang ina sa pagsasabing, huwag kang tumangis. Pero dahil kilala natin si Jesus na hindi lang magaling magsalita, hindi lang puro salita, kundi pinakita niya sa gawa. Pinatahan niya ang isang ina, ang isang balo sa pagsasabing sa anak niya, no? Binata, bumangon ka. Para mapatahan ang isang ina, hinipo niya yung patay at tumigil naman ang mga may dala nito at sinabing, binata, bumangon ka. Galing talaga ni Jesus, no? Hindi puro salita yung pagpapatahan. Alam niya kung paano patatahanin ang ina. Paano? Buhayin yung anak. Buhayin. Pinatahan ang balo sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaisa-isa niyang anak na lalaki. Dito, ipinapakita na sa tuwing nahahabag si Jesus, sa tuwing naaantig ang kanyang puso, siya ay gumagawa ng milagro. Naalala natin yung kwento ng minsang mahabag si Jesus sa libu-libong tao. 3 araw na silang magkakasama. At bago niya pinauwi yung mga libu-libong tao, anong ginawa niya? Pinakain. Diba? Kasi anong naisip niya? Baka himatayin sila pag uwi. Biruin mo, tagal na nila magkakasama, walang kinakain. Kaya bago niya pinayaon ang mga tao, pinakain muna niya. Sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. O hindi ba? Tuwing nahahabag si Jesus, gumagawa siya ng milagro. Isa lang yan sa mga milagro pa na ginawa ni Jesus. Naalala niyo rin yung kwento nung kapitang Romano, nung nakiusap siya na pagalingin ang kanyang sundalo na may sakit. Diba? Anong nangyari? Dahil namangha si Jesus. Sa pananampalataya ng kapitang Romano, pinagaling niya ang sakit ng sundalo. Pero unawain natin kung paano naantig o nahabag si Jesus sa balo. Unawain natin. No? Alam niyo po, noong panahon ni Jesus, ang mga lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Ang mga babae, sa bahay lang dapat magtrabaho. Ibig sabihin, ang pagiging balo na namatayan ng asawang lalaki, ang kanyang pag-asa na mabuhay o magkaroon ng kabuhayan ay nasa kanyang anak na lalaki. 'Di ba? Kasi wala na siyang asawang lalaki, sino magtatrabaho? Meron, yung anak na lalaki. 'Di ba? Kung may anak kang lalaki, kasi lalaki nga lang ang pwede, no? Pero sa kaso ng balo, namatay pa ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Ano ibig sabihin? Wala nang kasama sa bahay, wala nang kasama sa buhay, nawalan pa siya ng katuwang sa hanap buhay. Imagine niyo yun. Paano nakakain yung balo kung walang trabaho? Hello. Mabuti pa sa atin, kahit walang trabaho dito, nakakakain. Hello. Paano nangyari yon? Hindi ko alam, no? Pero nung panahon ni Jesus, hindi ka makakakain kung wala kang trabaho. Itong dahilan, kaya naantig ang puso ni Jesus dahil kaawa-awa ang kalagayan ng balo. Kaawa-awa. At magandang malaman, si Jesus ay may puso
sa mga nangangailangan. Siya'y naaantig sa mga sitwasyong walang-wala ang tao. At siya'y gumagawa ng milagro para ang tao ay magkaroon. Diba? Kung walang-wala ka na, sigurado maaantig sa iyo ang Diyos. Kung walang-wala ka na, sigurado gagawa ng milagro sa iyo ang Diyos. Pero, maganda ding malaman na kapag walang nangyayari sa kabila ng kawalan natin, may gagawin ba ang Diyos? May ginagawa ba ang Diyos? Maaring may nakikita ang Diyos. Kung pakiramdam mo minsan, di ba? Yung akala mo, walang-wala ka na. Akala mo. Pero ang totoo, may nakikita pa ang Diyos. Hindi ka walang-wala. May kamay ka. May paa ka. Pwede kang magtrabaho. Minsan kasi, kailangan ihiwalay natin yung angal natin sa hinaing natin. Minsan puro tayo angal, reklamo. Yung hinaing, yun yung daing mo. Pero yung angal, reklamo lang yan. Akala mo wala, akala mo naghihirap, pero ang totoo, hindi eh. Hindi ka naman naghihirap. Malakas ka nga eh. Kaya mo magtrabaho. Yung iniisip natin, kaawa-awa tayo. Pero ang totoo, nakikita ng Diyos, may maibibigay pa tayo. Yung pakiramdam natin, wala na tayong pag-asa. Pero ang totoo, maling-mali tayo. May pag-asa. Yung akala mo, nakakaawa ka, pero ang totoo, madami ka pang pwedeng magawa. Minsan ganon, di ba? Akala mo walang-wala ka na. Pero ang totoo, may nakikita pa ang Diyos sa iyo. Kaya hindi ka nakakaawa. Meron ka pang pwedeng magawa. Yan lang yung dapat mong makita. Kaya alam mo, sa Diyos hindi tayo makakaisa. Hindi mo pwedeng sabing, Lord, tulungan mo ko, hirap na ako. Nakikita niya, chismis ka lang ng chismis dyan. Nakikita niya, di ka naman naghihirap. Ang lakas-lakas mo pa. May kakayanan ka pa. Kung minsan lang, gusto natin, lagi tayong kaawaan. Pero tayo, walang awa. Hello? Nakita niyo yung pagkakaiba? Gusto mo, lagi kang kaawaan. Pero tayo, walang awa. Mga kapatid, alam ni Jesus kung sino ang nangangailangan at dapat tulungan. Dahil may ilan, ang kailangan lang gawin, palakasin ang loob. Encourage mo lang. Minsan, di ba, yung mga kaibigan natin humihingi ng payo, hindi naman nakakaawa eh. Encourage mo lang. Alam niyo po, sa Philippine Women's University, tinuturuan ko yung mga teacher kung paano humawak ng pera. Kung paano ayusin yung kanilang finances. Kasi nakakalungkot na ang tao, minsan walang ipon. Well, iba yung kapos talaga. Pero iba yung may sweldo, pero pagkatapos ng sweldo, labas lahat. Kaya tinuturuan ko eh. Kasi hindi naman wala. Ang kailangan lang turuan, i-encourage, gabayan. Ayun yung ginagawa ko sa kanila. Sabi ko, sige, lista natin lahat ng bayarin mo. Lista natin yung mga pinagkagastusan mo. Ayun. Nakita na niya, siya mismo, na marami pala na mga gastos na hindi naman kailangan. Marami. Tapos pagka pecha de peligro, magdadasal. Lord, kapos na ako, tulungan mo ako. Sabihin sa'yo ni Lord, katatapos lang ng sale. 9.9. Ang dami mong binili. Tas ngayon, nagdadasal ka, walang-wala. Hello? Diba? Kung minsan,
yung mga pakiramdam natin, nakakaawa tayo. Hindi. May nakikita pa ang Diyos. At ito ang tandaan natin. Alam ng Diyos kung sino ang nangangailangan at dapat tulungan. Madali siyang maantig sa mga taong wala ng pag-asa, pero kilala din niya ang mga taong puro lang asa. Amen? Amen.